Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, bida at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Welcome to Parish Pastoral Accompaniment Program. Yes, welcome po sa PIPAP Live. Yes. Okay. Panay ang turo namin. Ang dami kasi naming camera dahil baka pagka nawala, para sigurado po na nandito kami. Pasensya na kayo ha, medyo relax ang upo ko. Hindi nyo lang alam kung gaano, hindi ka-relax yung paa ko. Na-aksidente po kasi ako, so huwag po kayo mag-alala. So God is with me and kahit na po na-fracture ako, may binigay naman niya sa aking upuan na pwede akong magdamag. Reyna. Tuloy pa rin tayo. Katatapos lang ng ating mga binisita sa sementeryo. No, 'di ba? Meron tayong indulgence diyan. Sana nakuha po natin lahat. Yan. And of course, hindi po natin makakalimutan. 'Di ba bakit ba tayo pumupunta sa patay? No? Pagka meron pong namatay at talagang galit na galit tayo doon sa taong no. Pero sometimes you find yourself na, bakit ako nandito? Ba't ko siya binibisita? Galit na galit ako dito Yo, di ba? Yan ngayon yung title ng ating palabas. Akala ko kasi kaya tayo bumibisita. So, Ayaw nating sila bumisita. pwede rin yun. Inuunahan natin siya. Pero magugulat ka. Kasi love pa rin kita. Di ba? Magtataka kayo. Lalo na kapamilya mo, hindi talaga mawawala yung love doon. Kahit gaano ka kagalit. Ito pong i-discuss namin ngayon, isa po to sa mga 10 quotes, no? 10 quotes po ni Pope Francis. Doon sa dalawang intervention ng the World Meeting of Families. 10 ho kasi ito. So it was held sa Philadelphia, no, sa USA nung 2015. Yes, 2015 pa. Kaya, Oo, kaya gusto natin mabalikan, Oo. mga paalala, yung mga families na Yes. nagkakaroon ng ganitong situation. Oo, tama. So gusto mo basahin ko muna? Sige nga. Okay. Sige. So basahin po natin pakinggan nyo. Magugulat kayo, si Pope Francis po talaga nagsabi nito kasi may mga nakakatuwa siyang at totoong sinabi dito. So ito po 'yon. In families, there are difficulties. In families, we argue. In families, sometimes the plates fly. In families, the children give us headaches. And I'm not even going to mention the mother-in-law. But in families, there is always the cross. Always. Because the love of God, of the Son of God, also opened for us this path. But in families as well, after the cross, there is the resurrection. Because the Son of God opened for us this path. Because of this, the family is a factory daw of hope, of life and resurrection. God was the one who opened this path. In families, there are difficulties, but these difficulties are overcome with love. Hate doesn't overcome any difficulty. Division of hearts doesn't overcome any difficulty. Only love is capable of overcoming difficulties. Love is a festival.
Love is joy. Love is to keep moving forward. Yan. Ganda, ha? Yes. Biro mo, love is moving forward. Kaya di ba ninyo napapansin pagka sinabi di ba na mag-move forward ka na. So there is love. Ano, Yan. That means maturing and growing. Yes, Love. correct. So balikan muna natin. Okay? Ano ba itong mga pagkakataon na nag-aaway tayo? Hindi ba? Marami yan. No? Sa mga pamilya, sa amin at sa atin na lang. Di ba? Huwag na tayong pumunta pa sa iba. Sa atin na lang. Bakit tayo nag-aaway? Unang-una, sa salita. No? Yung may mga salitang hindi naman yun ang ibig mong sabihin, Ah, no? Pero ang intindi niya ganun. Hindi naman siya nagtatanong kung ayan pa ang ibig mo sabihin, nagalit na siya, so lumaki na ng lumaki. ah. 'Di ba? Isa yon, ikaw, ano yung mga sa'yo? Halos lahat ng ating binibigyan ng counseling, communication talaga ang nagiging source ng kanilang pag-aaway. Yes. Bakit? Siyempre, merong isang salita, may kanya-kanyang interpretation. Hindi rin makatulong yung dictionary. Mm-mm. Kasi kahit na basahin mo ang synonym o kaya meaning ng word na yon, pipilit pa rin nila yung gusto nila. Yung Yeah. sariling interpretation. Totoo yan. Yan ang isang nagiging problema. Bakit pinipilit? Paano? Meron silang para pinoprotektahan. Ito yung tinatawag na yung kanilang insecurities. No? Sabi ng iba, mahirap kasi palampasin yan. Baka abusuhin at ulit-ulitin nila yan. Mm-mm. So, yun yung kanilang dahilan. May pride sila Di ba? Yan. Oo. No, parang, ako tama Ako ang mas magaling sa kanya Or, ako ang lalaki dito Ako dapat masusunod. Yung kasing insecurity, yan yung kanilang parang positive term para yung pride nila. Para hindi gamitin yung word na pride. Insecurity. Napapansin nyo ba na ang inyong pag-aaway ay nagsisimula sa pareho kayong tama? And both of you have a strong conviction na talagang tama kayo. Oo, totoo yan. Two different people have two different personalities, 'di ba? Meron diyang strong, meron hindi. So doon sila nagkakaroon ng differences. Iba-iba ang paraan kung paano ngayon na uuwi ito into something na talagang nagiging away na. Mm-mm. Di ba? Sabi nga ni Pope Francis, lumilipad ang plato. Oo. Alam niyo ba yon? Sa bahay, may flying saucer. Sa atin naman, hindi naman natin ginagawa. Ikaw yung lumilipad. Superwoman ako no? Kaya ko yung paliparin si June. Pero ako yung na-fracture. Yung iba naman, hindi nga lumilipad ang plato, pero nauubos ang gamit nila. Oo. Susuntok yung Pwede rin gano'n. Anger naman yun. May anger talaga. Yeah. Mahirap na problema Yeah. yan, ng isang tao. Hindi na natin masyadong pinag-uusapan yung mga obvious. Oo. Kasi ito yung parang normal na nangyayari sa pamilya. Yung mga obvious wag na natin pag-usapan yon. Di ba? Yung mga pangangaliwa, pangangalunya, Mhm. yung mga bisyo, Oo. wag na natin pag-usapan dito Yun na lang yung parang sinasabi mo yun ang mga little things, no? Yeah. Na nangyayari sa bahay na nagiging cause ng irritation. Halos lahat ng pinagsisimula ng away ay yung communication. Ngayon, paano mo malalaman na papunta na yun dun sa away? Siguro ang volume lumalakas na. Unti-unti pasigaw na ang kanyang pagsasalita. At meron ng emphasis, may stress na. Masyadong malinaw na yung kanyang sinasabi. Ganon. Malinaw? Oo, malinaw na yung gusto niyang iparating sa yung message. Direct to the point. Ayan, direct to the point. Ikalawa, tumataas ang pitch, no? Nagiging soprano, nagiging tenor. And ikatlo, medyo sabi ng iba, okay lang, pero minsan hindi rin, mas masakit yung silent treatment. Ito yung mga konting signs
na dapat maging sensitive na tayo. That it is leading to something serious. Okay. Diba? Bakit ganon? Kasi hindi natin naiisip na pwedeng lumaki yun. Yes. Oo. Dahil communication lang ang akala natin, pero doon talaga ang root, no? Yung Mhm. root ng away. Oo. In a family, there is always the cross. Always, sabi niya. Mhm. Kasi ito yung path na binuksan sa atin ng ating Panginoong Jesus. Pero kahit na may cross yan, God has also prepared for us the path to resurrection. Diba? Nabanggit Yes. niya yan. So, dapat matanggap na natin na ganyan talaga ang mangyayari sa mag-asawa. Hindi mawawala yan. But it is how we handle it. Yan. Kaya nga, pinadala si Jesus, di ba? Tapos nangyari sa kanya yung na-crucify siya. Kaya sabi, follow me. Di ba? So we follow the path of God. Eh, doon sa path of God, kita nyo naman kung gaano kahirap, di ba? So ito naman din yung parang pampalakas ng loob na binanggit ni Pope Francis. So if there is always the cross, there is also Resurrection. the resurrection. Correct. And sabi niya, ang family talaga, nangyayari ito because the family, nandyan ang grace talaga. Kaya nga sinasabi, it Yes. is the factory of hope. Yan. Kaya nga yung evil one, no, si Taning, yan ngayon ang inaatake niya, yung family. Yes. So we should be aware of that, no? Okay. So, sige, tayo ngayon. Paano natin na-handle yung mga ganyan situations? Paano na-handle? Gusto ko paano magbigay ng natin- example. Okay, sige nga. Para alam nila na true to life. Sige, ha? Kasi merong example lang, no? Isang incident. Kami kasi ni Jun, laging daily nagsisimba kami. Ngayon, nabuksan yung dito sa kabilang side, no? Doon sa Scienceville. Nag-open up, nagbukas sila ng dati. Pwede ka makapasok papuntang simbahan. Tapos diretso naman kami. So, sasabihin ko na, dito tayo sa kanan. Sasabihin niya, dito diretso tayo. Doon nagsimula, no? Kung saan kami dadaan. Hanggang sa humaba ng humaba, nagkainisan na kami. Tama-tama, nag-park na sa simbahan, di magsisimba na kami. O all the while, isip ko, sige, di bale, pag peace be with you, magbabati na kami. Pero galit na galit talaga kami, na inis kami, no? Wala kaming na-resolve doon sa kotse hanggang sa dumating na sa misa. Pero siya, pagtingin ko, hindi pa naman siya pumasok sa simba. Siguro sa galit niya, parang hindi niya maatim na magsisimba siya sa galit niya. Ay ako naman, sabi ko, hindi bali na magsisimba tayo, pero pag nagsabing peace with you, parang doon ka nahihingi ng tawad na magbabati na kami. Hindi siya nagsimba. Sa galit ko na naman. Sa galit ko. Nagtago ako, tinaguan ko siya. Tama-tama may tao doon. So sabi ko, dito muna ako. In short, hindi ako nakita ni June. Sumama ako doon sa isang kasama namin. Umuwi ako sa bahay nila. Hindi alam ni June kung nasan ako. Now, saan lumabas yung love ko doon? No? In spite na nilayasan ko siya, hindi niya alam kung nasan ako. Ako naman, kahit sa sobrang galit ko, hindi ko matiis. Tinawagan ko pa rin siya at sinabi ko pa rin, huwag ka mag-alala, nandito ako. Alam niya kung saan yung bahay nung pinuntahan ko. Iniisip ko pa rin na baka sa sobrang takot niya na nasaan ako, dahil alam niyo naman may diferensya ako, no? May polio, hindi ako makalakad. Baka atakihin siya, na-nervousin siya. So, andun pa rin yung care ko sa kanya. So, tinawagan ko pa rin siya. And then, nagkita na ulit kami. Sinundo niya ulit ako. Amen. Yun, yung love pa rin. Ayan, kapareho niyan. Nagkita na kami. Ako rin, noong time na yun, parang hirap na hirap ako magsabi ng sorry, gano'n, ano. So, paano ko pinakikita yung love ko? Siyempre, yung una, sinundo ko, di ba? Ikalawa, pagdating sa kwan, inaalo ko, anong gusto mong pagkain ngayon. Ibig sabihin, only by simple acts of love, pinakikita ko yun. Pero, hindi ko pa ugali noon na mag-sorry. Hanggang ngayon. Pero, yun yung way ko para ipakita, no? It is a service of love. Yes. Kaya nga meron siguro there will come a time pag nagkaroon na tayo ng regular couple na mga formation. No, isa sa pag-uusapan natin yung iba-ibang sign languages of love, 'di ba?
Marami yan. Like sabi nga niya, siya yung sa service o meron naman sa mga pinamimigay, mga ganon. Regalo. Regalo, yan. Ako gusto ko lahat gawin niya. All of the above. Pwede ba yung all of the above? Kaya nga sabi ko kanina, kung halimbawa nagkakaroon kami ng tumataas na ng boses, naramdaman na namin, leading to something serious. Sabihin na natin na mag-pause muna tayo. Pagka nag-pause tayo, huwag nating isipin yung mali ng partner natin. Actually, yun hindi naman niya siguro sinasadya Yeah. na gawin yung hindi maganda pero hindi niya alam. No, kung yung dating na ginagawa niya hindi pala maganda para dun sa receiver. Yeah. But rather, what have I contributed doon sa away na yun or sa hindi pagkakaunawaan? So, sarili namin. Ito nga yung sinasabi natin, we become selfless. Hindi na natin hinahanap ano ba yung mali niya. Kasi ang naramdaman natin nung ganun ang ginagawa natin, pagka tumigil tayo, pagkatapos ang nagdwell tayo doon sa mali ng partner natin, the more lalong naiinis, ano? The more humahaba yung silent treatment. At saka pagkatapos yung babalikan mo pa, tapos alam mo naman na, alam na nga niya na mali siya, no? Hindi lang siya nag-react na. Tapos ibabalik mo pa, no, na mali siya. May mga tao hindi naman din nila yon matanggap. No, pabayaan na lang natin. Total, nagkaayusan na naman kayo. At alam niya na, kasi hindi siya kumibo, nag-allow siya sa mga sinabi mo. So, nag-i-internalize na siya on his own. And alam niyo, sa mag-asawa, napansin ko rin yun, no, meron talagang mga ugali na hindi talaga niya pwedeng baguhin. You have to accept, no? Pag na-accept mo na siya, kasi alam mo naman hindi niya yung sinasadya, talagang yun yung ugali niya. So talaga dapat meron talagang acceptance dun eh. Hindi talaga pwede na hindi mo matatanggap mo, lalo na nga sinasabi natin dito, if you love that person, you will be able to accept him or her as he is. No, he should not change for you. No, you should change for him. Ayun. Di ba? Ito pa isang paraan para matanggap natin yung sinasabi na meron minsan na personality or ugali na hindi mo magawa. So, siyempre, una, prayer, no? Continuous prayer. Oo, totoo yan. But eventually, talagang ganun ang nangyayari. Ang ginagawa natin, yung bang naghahanap tayo ng guide. Paano ba natin matatanggap yan? Una, siyempre, gusto mo, masaya ka lagi. Ayaw mo nung feeling ng kayo ay may silent treatment o nag-aaway. No? So, mamimili ka ngayon. Kung tatanggapin mo, pwede ngayon maalis yung tinatawag natin na silent treatment or pag-aaway. Which of the two would you like to experience? Yung masaya or yung naiinis? So, if ako, pinipili ko lagi, gusto ko na yung masaya. And at the sacrifice of giving up my right, my freedom, no? And yung aking sinatawag na prinsipyo. Yes. So, sabi ko, kahit na halimbawang sa tingin ng iba na bumababa yung aking dignidad because I am able to adjust to my wife, pero still, ang final is masaya kami as a family. Yes. So, yun lang ang mismo, masaya ka. Yes, oo. Diba? Yun yung point doon, na masaya ikaw. Kasi hindi mo magagawa yun kung hindi ka masaya. Yes. At saka, bakit ka nagiging masaya? Kasi masaya din yung asawa mo. Then that is love. Diba? Ayun. So, yun yung siguro yung ating mga recommendation. Yes. At saka ganito, yung sinasabi natin is not easy to do. Totoo. Mahirap yan. Kaya nga, yan sinasuggest namin, yung mga mag-asawa, lalo na yung mga bago, no? Kailan kayo pwedeng lumapit sa counselor or kami? Pagka yung sa tingin ninyo, yung communication ninyo, talagang nahihirapan na kayo, it is better that you seek for our assistance. Alam mo ang ginagawa namin, meron kami yung ginagamit natin sa suyuan, no? Tawag namin dyan, mag-suyuan booklet. We let the couple be silent pagka nagsasalita yung isa.
doon kami nagpa-facilitate so that hindi sila sabay nagsasalita. So yung hindi ninyo mapag-usapan na kayong dalawa lang dahil hindi alam kung sino ang una magsasalita, Oo. nag-aagawan, mapag-uusapan dito ng malumanay. We facilitate yung ganon so that eventually marirealize nila. O nga pala, kaya nga pala tayo hindi magkaintindihan kasi wala nakikinig. Yeah, correct. Everyone wants to speak, wants to Yes. talk, and push kung ano yung kanilang tama na sinasabi. Okay. Kaya isa yon. At pangalawa, magkaroon kayo ng community. No? A community, ibig sabihin ng community, kahit nasa kapihan, pumunta lang kayo doon lagi, it's a community. Kasi they accept you as you are not judged, and everyone there is welcome. Ang daming communities natin sa simbahan, pwede rin kayong sumali dyan. No, kaya importante po talaga yan. Kasi sasabihin nyo, for all you know, ngayon pa lang, ay, di naman kami nag-aaway, wala naman. Aantayin nyo po ba yun? No, sabi ni Pope Francis, there is no perfect family. So, ibig sabihin, perfect kayo? Di ba? No. And hindi pa siguro nangyayari na meron kayong alitan. Huwag na natin antayin yun. Alam mo yung nagsasabi na hindi kami nag-aaway. Para sa kanila kasi, yung misunderstanding, yung mga communication na arguments, ang tingin nila, hindi pag-aaway yun. Hindi naman talaga pag-aaway. But it will lead to something. Yes. And of course, hindi nagsasabing hindi nag-aaway. Pero tignan mo sila. Pag nag-uusap sila, kitang-kita mo naman sa mukha na naiinis yung isa. Hindi kami nag-aaway, pero isang huwag ka kaya. Hindi daw nag-aaway. Pero kitang-kita naman sa mukha na hindi sila nag-a-agree. Diba? Ang ganda-ganda yung parang okay lang yung mukha ninyo kasi naiintindihan mo siya. Or minsan, akala mo hindi ka nag-aaway kasi yung isa, tahimik lang. Tanungin mo siya, gusto ba niya yung ginagawa mo? Yung isa, tanungin mo, ayaw lang magsalita. So, pwede rin ganon. So, whether nag-aaway, hindi nag-aaway, whatever it is, you need to express yourself through a counselor or through a community. It is very healthy. Preventive po yun. Naibabalik natin sa kanila yung design, original design ni God sa mag-asawa. Unti-unti yan. Hindi naman mabilis. So, kung halimbawa, nagkaroon talaga kayo ng argument na nagkaroon ng silent treatment, that is the time na dapat mag-usap tayo and we can help you. Huwag kayo mag-alala, wala naman itong bayad. Diba? O biro mo, walang bayad pagkatapos magiging maganda pa yung inyong samahan. And then, because, you humbled yourself to the will of the Lord. And that was the very first part of your vow, when you got married. Yes, dapat sana. God will always be the center of your married life. Okay. So, abangan po ninyo yung ating anniversary. Ipapalabas po natin yan dito sa PPAP Live. Okay? At yung ating mga couples na gustong makita kung ano ba yung kapihan, meron ba kaming magagawa dyan? May ba mapapala dyan? Yan. Pasyal kayo sa kapihan. Okay. We are there. Yes, every Sunday po yon, 9 9 a.m. gym. Sa gym. Everyone, it is a family day. Matutuwa po yung anak ninyong bulinggit. Yung bulinggit na anak nyo, dalhin nyo doon. Matutuwa siya. Pamilya. Yes, pati yung mga youth nyo, mga teenager nyo, matutuwa sila. Okay, we'll see you again next week. Goodbye! Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Sige sabihin mo't makikinig ako. Kahit ano pa yan, mag-enjoy tayo. Dito sa PPAP tayo'y magkatropa, kapuso, kapatid at kapamilya. Bata matanda, biyudo at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. PPAP na tayo. PPAP
na, selfie, groupie at iba pa. Sama-sama tayo maglakbay, dito ka na, hindi ka na mag-iisa. Pipap na tayo, pipap na. Let us be hip and let us hop, tara sa munting